초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nasa balkon na si Tyron at nakatingin sa ibaba kung nasaan naroon si Ryan at Dark. Masaya nag-uusap ang dalawa at magkahawak pa ang kamay. Kumuyom ang kamay niya sa sobrang selos na nararamdaman. Natigilan si Tyron nang maramdamang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Tyron, boses iyon ni Karen. Gusto mong mag-date tayo? Hindi siya kumibo. Nakatutok lang ang mga mata niya kay Ryan na nasa ibaba. Sinundan ni Karen kung nasaan siya nakatingin. Tingnan mo, masaya si Ryan na kasama ang ibang lalaki. Halatang hindi ka naman espesyal sa kanya. Humarap siya kay Karen, saka pinagtitigan na ang dalaga. This woman had been his on and off girlfriend for 3 years. Why not give her relationship another try? Karen. Nagningning ang mga mata nito at sinalubong ang tingin niya. Yes, Tyron? Gusto mo mag-date tayo? Bumadaha ang gulat sa mukha nito sa kamalapad ng ngumiti. Of course! Susubukan niyang ibalay ang atensyon niya kay Karen. Halata namang masaya si Ryan sa piling na Dark. Palagi magkausap ang dalawa. Siguro naman na hindi siya mahihirapan kasi ex-girlfriend naman niya si Karen. He already knew what Karen made smile. Unlike Ryan na, kakakilala pa lang niya. He had to date Karen. At least, he had to try. Ilang araw pa lang niyang nakasama si Ryan, samantalang si Karen ay matagal na. Maybe, it was just a last. Yeah, maybe. Sinapon niya ang mukha ni Karen sa kahinalikan ng dalaga. Napakunot ang noon niya nang wala naman lang siyang maramdaman ng kakaiba. Hindi katulad ng nararamdaman niya sa tuwing naglalapat ang mga labi nila ni Ryan. Tyron quickly pulled away. Saan mo gustong mag-date? Malapad nang umiti si Karen at yumakap sa kanya. Sa Baguio, babe. Baguio it is. Nasa labas ng bahay si Ryan at Dark, nag-uusap ng kung ano-ano. Wala sa sarili nag-angat siya ng tingin. Sa balkonahe ng bahay, parang may pumiga at yumurak sa puso niya nang makitang sinapon ni Tyron ang mukha ni Karen at hinalikan ang babae. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang isang butil ng luha na malaglag sa pisngi niya pero nabigo siya. Mapait siyang ngumiti saka ibinalik ang atensyon kay Dark na nakatingin din pala sa magkasintahan na sa balkonahe. Ibinalik ni Dark ang tingin sa kanya. Ayos ka lang? Umiling siya. Ilang araw pa lang kami magkakilala at magkasama ni Tyron. Itinuro niya ang dibdib niya kung nasaan ang kanyang puso. Hindi ba napaka-imposible naman na mahalin ko siya ng ganito? Nang hinalikan siya kahapon ni Tyron na ang sakit-sakit. Parang sinakal ang puso ko. Dark, pero mas masakit palang makita na si Tyron ang humalik kay Karen. Hindi lang sinakal ang puso ko, pinatay pa. Tinuyo ni Dark ang luhang nagkalat sa pisngi niya. Love really hurts, Ryan. Alam na alam ko yan. I'm in love with this woman, but she does not even know that I exist. Napakasakit na makita ang mahal mo na may kahalikang iba. Pero yun yan eh. Wala na tayong magagawa kung ang mahal natin ay may mahal ng iba. Tyron is a jerk for hurting you, but I really believe that he loves you, Ryan. Umiling siya habang mapait na nakangiti. Tama na, Dark. Hayaan mo na yun. Wala namang sinabi sa akin si Tyron na mahal niya ako habang magkasama kami. All along, alam mo kung kasintahan niya si Karen at wala akong laban doon. Oo nga at mahal ko siya, pero pagmamahal nga ba ang nararamdaman ko? We just met. Hinaplos ni Dark ang pisngin niya sa kabumuntong hininga. Love is not measured through time and days, Ryan. Love is measured through her.
Itunuro nito ang puso niya. Kung mahal mo ang isang tao, nandyan siya sa puso mo at nakaukit ang pangalan niya, Rihanna. Walang kinalaman ng oras at araw sa pag-ibig. Love is complicated. Ryan, it's an unsolved mystery. If you love someone, you just felt it. And you did with Tyron. Pilit siyang umiti. Ayaw kong umiyak at namnamin ang sakit ng puso ko. How about you take me on a date? Noong nasa Canada tayo, palagi mo akong inaaya. At palagi mo akong tinatanggihan. Nakangiting wika niya. Well, pumapayag na ako ngayon. Mahinang natawa si Dark. Saan mo gustong mag-date tayo? Nagkibit balikat siya. Kahit saan, basta mawala lang si Tyron sa isip ko. Hinawakan ni Dark ang kamay niya sa kahinila patungo sa nakaparada nitong motorsiklo. Nang makasakay sila, kaagad na pinaharurot ni Dark papalayo sa bahay ni Tyron. For the meantime, kakalimutan muna niya ang nararamdaman para sa binata at magsasaya siya. Nang makarating sila si Baguio ni Karen at Tyron, nagsimba muna sila bago nagtungo sa mall para mamasyal. Para ulit silang magkasintahan na dalawa, magkahawak ang kamay. But Tyron didn't feel like they were a couple. Something was missing. Nood tayo ng movie, Tay. Hinila siya ni Karen patungo sa pilahan ng ticket. Anong gusto mong panoorin? Nagkibit balikat siya. Ikaw ang bahala. Karen grinned. Okay. Ito na ang pumili sa papanoorin nila at sumunod na lang siya rito. Siya ang nag-aya ng date pero kaagad siyang nawala ng gana. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Dahil ba hindi si Ryan ang kadate niya? Yun ba ang dahilan? God, he felt so confused. Mula na mag-umpisa ang pelikula hanggang sa matapos iyon, nakatulala lang si Tyron sa kawalan. His mind is filled with thoughts of Ryan and how it would be nice if she's here with him. Pero si Karen ang kasama niya. He should focus on her. Sila ang magkasama. After watching a movie, nag-dinner sila sa isang Japanese restaurant. Panay ang kwento ni Karen sa kanya at panay naman ang tangon niya. Nagkukomento siya paminsan-minsan pero si Ryan pa rin ang laman ng isip niya habang kasama niya si Karen. Hanggang sa nagmamaneho na siya pa uwi ay wala siya sa tamang pag-iisip. Nang makarating sila sa bahay, mag-aalas 6 na pala ng gabi. Akmang bubuksan niya ang pinto ng sasakyan nang pigilan siya ni Karen. Bumaling siya rito. Ano yun? Nang aakit na ngumiti ito sa kanya at dumukwang para halikan siya sa mga labi. The kiss felt so bland, but Tyron kissed her back. Gusto niyang may maramdaman sa halik na yun, pero kahit anong lalim ng halik na igawad niya kay Karen, ay wala talaga siyang maramdaman, na hindi nga nag-init ang katawan niya at hindi lumakas ang tibok ng puso niya. Tyron was the first to pull away. Lumabas siya ng sasakyan. Tamang-tama naman nakakapasok lang ng motorsiklo ni Dark sa garahe. That was fun. Malapad ang ngiti ni sabi ni Ryan kay Dark habang tinutulungan ito ni Dark na makababa sa motorsiklo nito. Dark grinned. Oo nga, sa tingin ko ang dami kong nakain. Natatawang tinampal ni Ryan ang balikat ni Dark. Ikaw naman kasi halos lahat ng nasa menu in order mo. Aminin mo na kasi matakaw ka, Dark. Sumimangot si Dark. Hindi no, tingnan mo naman ang abs ko. Itinaas nito ang laylayan ng puting t-shirt na suot para ipakita ang abs nito. Sa tingin mo, dyan ito na matakaw? Tinampal ni Ryan ang tiyan ni Dark at natatawang umiling-iling. Kahit kailan talaga, Dark, palabiro ka. Natatawa ring inakbayan ni Dark si Ryan. I'm happy that it made you smile and laugh today, Ryan. Iginaya niya ito ang dalaga patungo sa pinto na hindi man lang tumingin sa direksyon nila. Anyway, date ulit tayo bukas? Sige ba? And the duo entered the household. Kinapa niya ang dibdib kung nasaan ang puso niya. Malakas ang tibok niya
Kanina habang nakatitig siya sa masayang mukha ni Ryan, he wished that it was him who was making her smile and laughed. Kinakain ng selos ang buo niyang pagkatao habang nakatingin sa dalawa na halata ang kasiyahan sa mukha. At habang nakatingin kanina kay Ryan at Dark, napagtanto ni Tyrone na hindi lang pagnanasa ang nararamdaman niya para sa dalaga. It was not just her body that he wanted. He wanted her smile, her laughter, and everything about her.